Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay law of exponents. Gagawa ako ng playlist ng algebra, pero syempre, napakaraming topics naman nun. Hindi ko naman yun gagawan lahat ng topics kasi hindi naman lahat doon kasama pag nag-higher math na tayo. So, pipili lang tayo or kukunin lang natin yung mga topics na kakailanganin natin once na dumating na tayo dun sa higher math. Okay? At isa sa mga topic na yun ay itong law of exponents. So, sige, umpisahan na natin. Law of exponents. Sige. Unang rule, ang sabi, we have product rule. When multiplying two or more algebraic terms with the same basis, take note dito ha, same basis, write the base and simply add the exponents. So, ibig sabihin daw, kapag daw nakakita ka ng dalawang base na pareho, tapos multiplication ng kanilang operation na ginamit, ang gagawin lang natin is simply add the exponents. So, meron kang exponent na m dito, meron kang letter n dito. Ang gagawin doon, copy the base, tapos i-add lang natin yung exponent, kaya nag-end up dito. So, para mas maintindihan natin, i-apply natin siya sa example. No? So, zoom ko lang to. Mas makita natin. So, letter A, ang sabi, 2 raised to 4 is multiplied, 2 raised to 4 times 2 square. So, ang sabi ng rule natin, we just copy the base, which is 2, tapos pag-aadin lang natin, that is 4 plus 2, or this is simply 2 raised to 6. Or isang simplify pa, this is equivalent also sa 64. Ano? So, ibig sabihin, ganun siya ginagawa. Ito na yung final answer. So, letter B naman, ang sabi, x raised to 4 times x raised to 5. Diba ito parang halos kapareho lang nung nasa taas. So, copy the base na 4, tapos 4 plus 5 sa exponent kasi yun yung exponents nila. Tapos simplifying further, this is x raised to 9. Yan. Tapos letter C, ito mukhang komplikado pero ganun pa rin dito. So, pagpapares-paresin lang natin kung x sa x, itong x, tsaka itong x cube. Sige, kopyahin muna natin. So, ito ay x. Pag-aadin lang natin yung exponent ng dalawang x, diba? 2 plus 3, exponent ng x, that is 5. Tapos, pag y naman, tingin naman kay y, ganun lang din. So, we have y raised to 1 dito, tapos y raised to 4 dito. Take note na kapag invisible yung exponent, ibig sabihin lang nun ay iyon ay may correspond na exponent na 1. So, 1 plus 4 nga is 5. Yun na yun. Ganun lang yung konsepto dito kay multiplication or product rule na tinatawag. Pinag-a-add lang natin yung exponent kapag same basis sila. So, second ay itong quotient rule. Ito, kabaliktaran lang ng product rule. Ang sabi naman dito, when multiplying two or more algebraic terms with the same basis, same condition, same basis dapat daw, ang gagawin naman natin, i-write natin yung base or kokopyahin natin yung base. Dito naman, isusubtract naman natin. Okay, so, kaya kung napapansin nyo dito, diba, parehong base na letter A, tapos ang operation nila ay division. Since division yan, ang gagawin daw natin sa exponent, yung m tsaka yung n, pagmaminusin natin. Kabaliktaran lang nung sa multiplication or do sa product rule. So, sige, para mas maintindihan natin, i-ano ulit natin sa example. As long naman as alam natin yung rule, hindi naman tayo maliligaw dito. So, obviously, parehong x yung base. So, pagmaminusin daw, since nakita nating operation ay division, edi x cube. Kasi 5 minus 2 is simply 3. Okay? So, ganun siya ginagawa. So, so kung napapansin nyo dito, constant, pero since parehong 4 yan, 4 yung base pareha sa numerator, denominator, ganun pa din. 6 minus 3, this is 4 cube. Or, pag sinimplify pa natin yan, this is 64. Okay? 64. Yan. Tapos, ito naman, itong letter C. Ito, mukha lang nakakalito, pero kagaya na sinabi ko kanina, pagpaparehas-parehasin lang natin. Tatapat-tapat natin. X
sa x, tapos y sa y. Itong y raised to 5 tsaka y cube. So, hindi pwedeng maglahok yan. Dapat ay x sa x, y sa y, ganun. Dapat ay same variable. So, x, copy. Ang exponent ng x sa taas ay 2, sa baba ay 1. Tapos multiply by y. Sa taas ay meron kang exponent na 5, sa baba ay may exponent kang 3. Simplify natin. This is x raised to 1, pero hindi na natin sinusulat yon. So, hayaan na natin naka-x na ganyan. Tapos, 5 minus 3 is simply 2. Final answer. So, yun. Ganun siya ginagawa. Itong quotient rule. Last example para sa quotient rule. Ito. So, kung napansin nyo, kahit pa ito yung naka-quantity, kasi diba, kung papansin nyo, x minus y dito, quantity to, tsaka ito. Pero kasi kung mapansin nyo, pareho naman kasi sila ng bases, which is yung x minus y quantity nga. So, nagkatalo lang sila sa exponent. We have 3 here, we have 1 here. So, ganun pa din. Susundin pa din natin yung rule. So, we just copy the base na x minus y. Tapos, meron kang 3 na exponent sa taas, meron kang 1 sa baba. So, pag sinimplify natin yan, this is x minus y quantity square. So, pwedeng yan yung final answer. Yan, x minus y quantity square. So, next ay itong power rule. Itong power rule halos maraming nalilito dito, tsaka sa product rule. Pero kailangan lang natin tandaan dito, kapag magkadikit yung exponent, itong parte na to, anong ginagawa dyan, pinag-multiply natin yung exponent. Kasi diba, sa product rule, same basis, pinag-a-add natin yung exponent. Dito naman, iisa lang yung base, tapos, ang gagawin lang natin, pag-multiply lang natin yung exponent, kaya nag-end dito. No, so para mas maintindihan natin, sige, i-example natin to. So, ang sabi, zoom ko lang pala. So, ang sabi, letter A, diba, x raised to 4, sabi, x raised to 4, quantity, cube. Ang gagawin daw natin, ayon sa power rule, pag multiply lang natin. So, this is x raised to 4 times 3, or simply, x raised to 12. Final answer. Next, so ito, halos kapareho lang. Nagka-by constant. So, idediretso na natin 4 raised to 2 times 5. This is simply 10. So, pwedeng yun yung final answer. 4 raised to 10. Pwedeng simplify nyo pa, pero sa akin, okay na to. 4 raised to 10. Tapos, ito naman. Ito, may konting may konting panglito lang, pero ang ginagawa pag ganito, kasi kung nakapansin nyo, 2 terms kasi ito. So, we have negative 1 here na hindi na nakasulat yung 1, tapos meron tayong w cube dito. So, ang gagawin lang pag ganyan, pag 2 terms, i-distribute lang po natin yung power. Okay? Isa doon sa negative 1, isa doon sa w cube. Tapos, perform mo lang. So, negative na naka-quantity square multiplied by w cube. Tapos, since ito ay power rule, pag-multiply natin yung exponent. Tapos, recall lang na ang negative, pag ni-raise sa even na exponent, even number na exponent, like 2, 4, 6, and so on, nagiging positive. Kapag ka naman ni-raise siya sa add exponent, nagiging negative. Pero since 2 ang ating dito, exponent na naka-raise itong 2, edi positive, So, plus, hindi na natin susulat. So, diretso na tayo dito sa parteng to. So, w raised to 6. Final answer. Yan. Tapos, ito, ganun lang din. So, ang sabi, dinidistribute daw. So, isa kay x, isa kay y. Ganun lang din dito. Since 3 terms to, dito tatlo din yung pagdidistribute natin. Yan. So, ganun lang. So, idediretso na natin x, 1 times 2, this is simply 2. Y, itong pina-perform natin ito munang part na to. Okay, so, y, 3 times 2, this is 6.
Tapos, lagyan ko lang dito ng parenthesis para hindi tayo malito. Sa padalawa namang term, so ito naman ay pe-perform natin. Itong part na to. So, ang mangyayari naman dyan, so x 1 times 3, this is simply 3. Tapos y 1 times 3, simply 3 din. Tapos z 2 times 3, this is 6. Tapos, dito na papasok yung ating natutunan kanina sa product rule. Kung napapansin nyo, same base sa same base. Itong x sa x, tapos itong y sa y, tapos z sa z. Pero since iisa naman yung z, so hindi na natin i-highlight kasi nag-iisa naman siya. So, ikakopy lang natin yun. So, x, since same base yan, pag-a-add natin. 2 plus 3, this is 5. Sa y naman, may exponent kang 6 dito, may exponent kang 3 dito, pag-a-add natin. So, this is y raised to 9. Tapos yung z nga, since wala siyang kapartner, so, i-bring down lang natin sa madaling salita. Kukopihin lang natin. Ayan. Yun na yun. So, ang mahalaga lang dito is alam natin yung bawat rule kasi minsan may kinakalito nga doon. So, mas mahalagang master natin lahat ng rule na yun. And last item dito sa power rule, itong letter E. So, dito halos pareho lang. Nagdi-distribute lang ano. So, isa dito sa constant, dito sa variable na m, tas ito ganun lang din. Dun sa 2, dun sa m. So, pag perform natin yan, so this is 3 cube. Tapos this is m, diretso na natin ha, 3 times 3, that is 9. All over 2 raised to 4. Tapos m, diretso na natin, diba 2 times 4 is simply 8. Pag sinimplify natin yan, 3 cube is 27. Tapos, kung napapansin natin, diba common term dito, yung m8. Kasi diba ito, pwede mo siyang isulat as m1, or pwedeng hindi mo na isulat, m times m raised to 8. Tapos ito ay m raised to 8. So, obviously, makakancel. Makakancel yung isang m8 dito. So, pwede nating gawin ay isulat natin to as m na lang. Ang matitirang m ay yung nasa taas. All over 2 raised to 4. Ito wala na to ha. Huwag kayo malilito ha. Wala na to. May matitirang m dito. Yun po yung nangyari doon. Pareho lang yan dito. Okay, pinakita ko lang yung isang concept behind doon. So, 2 raised to 4, this is 16. Oops. This is 16. So, yan yung final answer. Basta common yung sa numerator and denominator, pwede tayo mag-cancel doon. Okay? So, yeah. Next, I think next na to. Yan, expanded power rule. Itong expanded power rule states that when a product or quotient of terms is raised to a certain exponent, the power distributes to all the base inside the parentheses. So actually, ito ang expanded power rule. Ginagawa na natin to kanina pa dun sa dun sa dito. Ginagawa na natin Ang sinasabi lang naman ng rule na to, whenever daw na ang isang base ay product or quotient, nagdi-distribute lang yung kanyang exponent. So kung napansin nyo, di ba ito? Example to ng product ng bases. Product ni A at B. So, since dalawa yan, magdi-distribute lang yung exponent. Sorry. So, oops. Magdi-distribute lang yung exponent kay A tsaka kay B. Kaya nag-end dito. Kay A raised to M times B raised to M. Tapos, ganun lang din pag quotient. Magdi-distribute dun sa numerator, magdi-distribute dun sa denominator yung exponent. Kaya siya nag-end dito. Okay, so mas makikita nyo yan pag tayo example. So ito. So yun, ang sabi. So papansin natin, di ba product yung ating base? So magdi-distribute lang yung ating exponent na 4. So isa sa constant, isa sa variable. Tapos dediretso na natin Di ba 2 raised to 4, that is simply 16. Tapos a raised to 4, a raised to 4. Kasi 1 times 4 lang yun. Yun na yung final answer natin. Okay, so next, ito naman. Ito namang letter B. Magdi-distribute din. So, isa sa 5 na constant, isa sa x na variable.
So, pag ginawa natin yan, di ba 5 square ay simply 25. Kasi 5 squared yun. Tapos, x, since ito ay multiplication or parang power rule yan, di ba? So, x cubed times 2. So, this is 6. So, ang baka ang magawa ay product rule. So, mali yun. So, dapat ay kabisa talaga yung rules ng law of exponents dahil nakakalito nga siya at some point. So, mahalagang alam bawat isang rule. Okay? So, letter C. Ito naman. So, papansin natin, di ba quotient yung given? Okay lang yan. Ganun pa din yan. Mag-distribute lang din yan sa numerator at sa denominator. So, ibig sabihin, pwede ko itong gawing x raised to 6, kasi 2 times 3 yun, all over y cube. Ito na yan. Tapos, so, zoom ko lang dun sa So, last 2 example para sa expanded power rule. So, ito, ganun lang din. Ito, medyo madami lang yung pagdidistributan kasi combination na siya ng product at ng quotient. Pero, same concept pa din yan. Isa sa 3, isa sa 2. Sa y pala, sorry. So, pag pinerform natin yan, this is simply, diretso na natin, 2 cube is simply 8. Tapos, x cube to kasi 1 times 3. All over, 3 cube is 27. All over y, 2 times 3, 6. Yan ang final answer natin. Yan. So, and last item para dito sa expanded power rule, letter E, ang sabi, ganun pa din yan. Medyo nakakalito lang siya tingnan, pero madali lang yan. I-distribute lang natin yan. Tapos application lang nung mga natutunan natin kanina. Isa dito, isa kay B, isa kay C. Medyo madami siya, pero kumbaga manageable naman. Madali namang as long as alam natin yung concept behind doon. Isa dito kay B, isa dito kay C. So, pag ginawa natin yan, di ba 4 squared, that is simply 16. Tapos A raised to 4 raised to 2, pag magmumultiply yung exponent nila, kaya magiging 8 ito. Tapos B cube raised to 2, magmumultiply, magiging B raised to 6. Tapos C, 1 times 2, that is simply 2. Exponent yung ginagalaw natin, So, sa exponent po tayo gumagalaw. Tapos 2 raised to 4 naman, 16. Tapos A square, ito yun Ito na pinag-uusapan A square, raised to 4, di ba magmumultiply lang din yung exponent, kaya A raised to 8. Tapos B raised to 4, di B raised to 4 lang, copy lang. Tapos C raised to 1 times 4, that is C raised to 4. Tapos, kung napapansin natin, di ba may common terms sa numerator at denominator? We have 16 sa numerator, meron din sa denominator. Tapos, itong A raised to 8, meron dito, meron din dito. Tapos, kung papansin natin, simplifiable pa to. Kasi di ba, pwede natin itong applyan ng quotient rule, itong part na to. Wherein kapag same base daw, pinagmaminus lang yung exponent. So ito, wala na tayong gagalawin dito. Na-cancelled out na yun lahat. So dito na lang tayo gagalaw sa buong to. Okay, so B, copy si B. 6 minus 4, this is simply square. Tapos ito, 2 minus 4. Since nasa baba yung mas mataas na exponent, sa baba mapupunta yung yung pinag-minus na square. Okay? So, wag malilito doon. Kapag ka ang exponent ay mas mataas sa baba ng same base, doon mapupunta yung exponent. Kung sakali namang ang mas mataas na exponent ay nasa taas, kagaya na itong letter B, edi sa taas mapupunta. Okay? So, ganun lang siya ginagawa. Next ay ito, zero exponent rule. Ito, pinakamadali ito. Ang concept lang dito, ang sabi lang dito ay kapag daw any base, syempre except sa 0, ay naka-raise sa 0, equal lang daw yun kay 1. Okay, so parang ito. Sige, example na agad. Madali lang naman siya. So, makapansin nyo dito, variable y na naka-raise kay 0, ay may sagot na pala, Sorry.
Sige, burahin ko na lang. Pero yun, nakita nyo na din eh. Pero sige, yun lang naman kasi to. Madali lang talaga itong zero exponent rule. So, this is 1 kasi variable na naka-raise kay 0. Oops, sorry. 1 pala. Is equal, tapos itong letter B, 5 raised to 0, constant. This is 1 pa din. Tapos ito, kung napansin nyo, parang napaka-komplikado, diga. Pero, since naka-raise yun kay 0, yung buong base na yun, equal pa lang din yun kay 1. Tapos ito, huwag kayo malilito. Kasi kung napansin nyo, itong 1,001,000 pi lang naman ang naka-raise kay 0. Itong 2a, hindi siya naka-raise kay 0. So, careful lang din doon. Baka mamaya, sa kamadali ay akala yung naka-raise kay 0. So, hindi. Are lang ang 1 din eh. Are ang 1, ito, 2a pa din. So, pag pinag-multiply natin yun, 2a times 1, edi 2a. Ano? Hindi siya 1 ha, baka may mali to. And last rule natin para sa ating law of exponents ay negative exponent rule. Itong negative exponents rule, ang kailangan lang nating matandaan dito, hindi ko nababasahin. Ang ibig sabihin lang yan, kapag daw ang ating base ay tumawid sa fractional bar, kasi ang sinasabing fractional bar ay ito. Itong part na to. Yung nasa fraction, yun yung fractional bar. Ito yung tinatawag na fractional bar. Kapag daw ang ating base, for example, base x raised to negative m, ay tumawid, di ba kung napapansin nyo, itong x raised to m, may invisible denominator na 1 yan. Kapag daw yan ay tumawid sa fractional bar, ang mag-iiba ng sign ay yung exponent. Kaya ito, kung napapansin nyo, naging x raised to m. So, kapareho lang na ito. So, itong part na to, sige, ipakita ko to sa inyo. I-prove natin to. Itong part na to, i-prove natin. Para mas makita natin. So, ang sabi doon, so, x all over y quantity raised to negative n. Diba, pwede ko siyang isulat as ganito. X raised to negative n all over y raised to negative n. Ano lang yan, yung expanded power rule lang. Tapos, ang sabi nga ng negative exponent rule, kapag daw tumawid ng fractional bar ang isang base, mag-iiba yung exponent sign. So, ito, pataasin ko yung y, tapos pababain ko naman si x. So, ang mangyayari, magiging positive yung exponents nila. This is y raised to n all over x raised to n. Or pag finactor out natin yung exponent na n, this is y over x, parenthesis lang natin, raised to n. And ito ay equal lang dito. Equal lang. Doon siya nakuha. So, mas maintindihan natin yan dito sa examples. So, sige. Basically, ganun lang yun. Pag tumawid sa fractional bar, ang isang base, nag-iiba ng sign yung exponent. Take note ha, exponent lang, hindi yung mismong base natin. Ang nag-iibang ng sign lang ay yung exponent. So, ito, gagawin nating naka-positive exponent. Diba ito? Kaya sinabi ko, may invisible over 1 yan. Kapag ito ay tumawid, pababa, magiging positive na yung exponent niyan. So, this is x raised to 6. Tapos, kung napansin nyo, diba walang natira sa taas, sa numerator? Pag walang natira, ang ilalagay nyo doon ay simply 1. Okay? So, ayan na yun. Yun yung final answer natin. 1 over x raised to 6. So, ito. Ang gawin natin dito, i-distribute muna natin. Oops. Ito, di-distribute dito sa x, sa numerator. Ito, di-distribute dun sa denominator. Yun ay sabi ng expanded power rule kanina. So, this is x raised to negative 2. This is 3 raised to negative 2. Tapos, pag nagpalit nga, so, bababa itong x, tataas itong 3. Ang mangyayari dyan, this would be 3 square all over x square. Or, simplify pa natin yung constant sa taas. This is 9 all over x square. Yan na yung final answer natin. 9 over x square. Okay? So, last example, letter C. So, ito, kung napansin nyo, so, wag malilito. Baka mamaya ang gawin ay ganito. Baka ang gawin ay ganito. 3x cube
Baka ma-excite. Nako, hindi ganyan, mali yan. Kasi, analyze muna natin. Kung napapansin nyo, di ba itong negative 3 exponent na to, siya ay naka-raise, siya ay exponent lamang ng ating variable x. Hindi naman siya exponent ng 3. Okay? So, careful doon. Ito ay hindi equal 1 o hindi siya equal sa 3x negative 3. So, magkaiba yan. Okay? Hindi siya parehas. So, ibig sabihin, pag pinerform natin to, pag ginawa natin itong positive exponent, ang aakyat lang dito ay yung x. Kasi sa kanya lang naman yung negative 3 na exponent. Okay? So, yung 3, may iwan siya sa baba. Okay? So, careful lang din. Baka kasi mamaya, sa pagkakamadali ay maisama yung 3, hindi naman kasama sa exponent nun. Okay? So, basically, yun lang naman yun. And, yeah, I think, yun yung ating, yun na yung law of exponents na yun. So, recap lang natin, no? Pag sinabing product rule, ikakapi lang natin yung base, tapos we just simply add the exponent. Kapag ka naman quotient rule, kabaliktaran siya ng power rule, kakapi natin yung base, tapos pagmaminusin lang natin yung exponent. This is provided na pareho yung base, ano? Next ay yung power rule. Yung power rule naman, ayun naman yung kapag magkadikit yung exponent natin, pinagmumultiply lang natin yung exponent. Tapos, doon naman sa expanded power rule, sinasabi lang nun ay nagdi-distribute daw yung ating exponent. So, sa constant, sa variable, nagdi-distribute siya. Tapos, yung zero exponent rule, yung pinakamadali. Any base na naka-raise kay 0 ay equal sa 1. Tapos itong last rule, ito yung negative exponent rule. So, ito naman, madali lang din. So, pag tumawid daw dun sa fractional bar, edi mag-iiba yung exponent. So, ayun. Mag-iiba yung sign ng exponent. Okay? So, ayun, I think yun na yung para sa ating law of exponent. So, thank you.